Hi guys. Ako po si Tinging Pinoy. Doon pala ako titingin. Ang labanderang gutom. Nandito ako sa ano? Saan ba ito, Box? To sa may ano, Geylang. Kainan po ito ng ano, nasi lemak. So ang Lola Lenny, so ganito nangyari today, 'di ba? Nag-press con si dalawa major na nangyari. Nag-press con si Lenny. Nag-press con yung mga magfa-file ng impeachment complaint dito pala. Nag-press con yung mga magfa-file ng impeachment complaint, tapos mukhang mga confident ang lola mo, di ng mga sagot, 'di ba? Sorry po, medyo humina yung collection. So anyway, magaganda yung mga sagot, tapos hindi pinaliwanag kung ano yung grounds ng impeachment. So nanuloka ang Lola Lenny mo, Box. So ngayon, bukod ron, sabi nung isa sa mga reporter na palipal yung mga reporter mga tanong, kupal-kupal yung mga tanong Sabi nung isa, syempre kailangan dyan suporta ng taong bayan. Tapos baka alam masagot ni Bruce. Kaya nga parang nadating sa akin, kaya nga meron kaming protesta sa April 2 eh. So, naloka sila. Hindi nila alam na konektado pala yung dalawa. Kasi organizer talaga nun. Ang tatlong major organizer nun, si Mocha, si Bruce, si Jimmy Bondok. So, ang siste, yung sabi nung isa, naka 2 million nga, tatlong araw lang. Sobra pa sa target. Oo, so, ngayon, syempre nakaka-alarma yung kay Lenny. Kasi po, mga readers, kung mapapansin po ninyo, ilang. Ang sabi ni Daddy D, ayaw daw niya ng impeachment, di ba? Kaya lang po, ang malinaw po kanina, mga ate, ayaw man niya ng impeachment, pero assistant secretary niya sa DILG, nandoon. Bakla, nandoon, nasa pinakakaliwa ng table, sa mga panelists, asik ng DILG. So, alam mo yun? Hindi, pwede mo siya pumunta doon ng... Hindi. Gabinete ka eh. May ano ka. Press con yun eh. Epat ka nando. Epat ka sa resource speaker. Epat ka kasama sa nag-prepare ng kaso. Okay. DILG kasama sa nag-prepare ng kaso. Gets nyo po mga readers? Nung sinabi ni Duterte na hindi siya approve, delikadesa lang yun. Ayaw niya kasi tanga ni Lenny. Pero totoo lang, nandun po yung assistant secretary niya. So, kumusta naman kayo ngayon? So, bukod pa dito, bakla. Umuyain mo muna. Di lang. Mag 200,000 lang yung mga umatend. Mag 100,000 lang. Nung dumunta sa Luneta sa April 2. 100,000 lang po pumunta sa Luneta sa April 2. Enough na statement po yun. Gift, di ba? Kamusta na nito? Pwede pa nga eh. Magtawag pa tayo isa pang rally. Sa May 4 naman. Bakit sabi rally? Pero sa Batasan. Bakit May 4? Yun ang bukas ng session eh. Di ba? So ngayon ang Lola Lenny mo, nagsalita kanina, ano daw, nagparamdam, na natatakot ang puta. Bakla, sabi ba naman ng Lenny, yung mga doon sa CNN na live stream, parang Lawyers Association of the Philippines, parang ganon. Nasi lemak po yung kinakain ko. Sabi niya, yung mga supporters daw niya, gusto na rin daw mag-rally. Pero sabi, wag daw muna. Bakit? Wag muna, kailan yung timing, di ba? Pag sinabi kasing huwag. Pag sinabing huwag muna, i-postpone nyo muna. Bakit wala pang pondo? Hindi, bakit meron ba talaga in the first place? Hindi, baka day off kasi Pete Silva. O baka parang lilima lang yung supporter, hindi sulit magrenta ng sound system. Bakla. O baka bakla, sabi ko kanina, baka yung mga supporter niya na Picos machine, hindi abot ng extension cord.
Hindi kaya hanggang Luneta. Yung kasi, Saan ba sila, if ever? OVP, hindi, ano net? Ay, Kasi sila mag-rally, Luneta Duterte na yun. wala pa daw pong power supply sa EDSA. Wala daw sasaksakan ng Picos machine doon. Ayoko. Daming supporters, ha? Kasi mo, kaya nga, hirapan ako, mga anak ko. Alada ko tuloy yung kupal na PR manager, PR person. Yung si Joyce Jimenez, yung nagnasaan ng Pangulo. Sabi daw, yung daw mga leader ng yung mga leader daw ng, yung mga social media people daw, mukha daw tayong ambabaho, mukhang mga antsatsaka. Tapos sa sarili ko naman, di siya na ibang bango. Pero ang tanong, sino kinabibusitan? Sino sinusuportahan ng tao? Bakit? Sabi ko, kung sige na, siya na paganda, siya na mabango. Pero, Miss Universe ba laban? Pagandahan ba lakap? Napaka-judgmental naman. Oh. Kasi yung mentality ni Joyce, ganyan din yung mentality ng Dilaw. Bakla, sabi nga ni Lenny, bakla, Hindi, alam mo kung bakit? Ah, Kaya bakit mukhang mabaho, kaya bakit mukhang kasi nagtatrabaho. Di ba? Pag Tsaka nagtatrabaho batak sa ka- hirap. Oo, pag nagtatrabaho ka, ganito yung magiging itsura mo. true. Hindi lang po, masarap eh. Ano po ito? Nasi lemak. Ano? Ayan. May kanin. Ayan. May kanin. May diles. Peanut. Ano ba rin? Peanut. Basta halo-halo. Magulo po siya. May paliwanag. Nasa Gilang po ako. Gilang, Singapore. Basta anghang. Bakla, baka namang isang Coke. Sprite. Conspiracy theory ka. Wala nga. Wala. Bawal na sa'yo ang Coke. Bakla lakas mo mga jowa, pinagbabawalan mo akong mag-Coke. Anyway po mga readers, nasa na ba tayo? So sabi ko, kaya nga nagkadaletsya buhay mo eh. Kasi yung sila Lenny, ang pinagmamalaki niya, ang kakampi daw niya mga Tagalaylayan. 'Di ba? Kaya lang time out. Ang kakampi mo niya, 'di ba? Una, isang bilyonarya si Lloyd Nicolas Lewis. Pangalawa, lahat ng elitista ng Ateneo at saka Lasal. Pangatlo, simbahan. Pang-apat, mining companies. Tapos sabi ko, sino sa mga, paano naging mahirap yung pinire-represent mo? 'Di ba? Parang, hindi nagtutugma. 'Di ba, mga ting? Oy, ngayon, tanong ko sa kay Lenny, ikaw ba kaya mong mag-crowdsourcing ng pera? Kasi ganito sabihin nila baka daw may mayaman na nag-finance. Pag check mo yung sa Gaba Gibbs, bakla yung mga donation nila. Paano ka ma-check yun? Nandun sa yung puntahan may Gaba Gibbs. Tapos nandun yung may tab doon na parang donors. Check mo yung mga donation. $2, $1, may nag-donate pa 20 cents. Ganun talaga ba? 20 cents in peso, magkano ba yun? Divided by 5, 8 pesos. Oh, yun nga. So talagang bayanihan ito. Si Lenny, kaya ba niya yun? Kailangan pa nila mag-fundraiser sa New York para pampondo ng rally nila sa Pinas. Thank you. Thank you. Diba? May nagsasabi, dismayado daw sila kay Digong kasi ayaw daw pasampahan ng impeachment si Lenny. Mga ate, hindi po lantaran na sasabihin ni Digong na gusto niyang i-impeach si Lenny. Siyempre niya sabihin yun, delikadesa po. O pag sinabi niya pina-impeach si Lenny, yun talaga ang political persecution, di ba? Kailangan
send natin na message dito mga reader, na ang impeachment ni Lenny ay kagustuhan ng taong bayan, hindi kagustuhan ni Digong. Which is true. Kasi bakla, gusto ko ba na hanggang 2022, ganito lang usapan natin araw-araw, kung ano yung huling sinabi ni Lenny sa ibang bansa. The President, mas marami pa siyang mas importanteng bagay na dapat asikasuhin. True, mas marami siyang mas importanteng bagay na dapat asikasuhin. Kaya lang matatapos yung mga build na yan. Mga ganun chorba. Sabi ni Nene Pimentel, si Nene ba nagsabi? Eto nung, senador ba si Nene? Hindi. Yan ang pakialam niya. Yaman siya. Oo. Nakakaloka yung mga hirit ni Drew Olivar. Hindi ko kaya lumevel ng ganun bakla. Grabe yung mga hirit ni Drew Olivar, sabi. Hanggang daw si Heidelin Mendoza, pinatulan daw ni Rene Robredo. Ano ulit? Si Heidelin Mendoza. Yung weightlifter? Ay, nag-silver sa Olympics. No, thank you. Ay, $1. So, parang thank you. So, si Heidelin Mendoza sabi niya parang, sabi ni Lenny daw, kaya daw ang liit-liit, na kaya daw mag-silver, magbuhat ng ganong kabigat. Alam mo yung sabi ni Drew? Ang sabi ni Drew, Diaz? Heidelin. Diaz? Ayun, Heidelin Diaz daw. Sabi ni Heidelin, sabi kahit daw mali daw si Heidelin, nabuhat na daw niya mabibigat. Kasi sabi ni Drew, hindi mali si Heidelin, malaki lang talaga yung mata mo. So parang, If you're looking down on short people, yung sa height. Tanga bakla ba yung weight yun, yung category ng weightlifting. Parang kahit mali siya, talaga namang pang maliit. Parang, bakla. Wala namang yun. Parang nagsuot na parang bantamweight. Alam mo yung parang mga bantamweight sa boxing. O parang kahit maliit lang siya, talaga maliit siya, maliit lang na naglalaro doon sa kategorya na yun. Ano nga gusto niya sabihin to? May masabi lang. Tanga nga Tanga ni Lenny. Alright. April 2, mahina yung signal. Kita-kita po tayo sa April 2, alas 4 ng hapon sa Luneta. Pwede po kayong pumunta ng medyo maaga. Kasi po, maaga pa lang may mga tao na doon. Dali lang Hindi, fried chicken. Nasi lemak. Naalala nila yung nung state visit si President, tapos kung saan siya dinala ni Prime Minister Lee, yung kinain nila. Saan ba siya dinala? The Coconut Club. Kasi yung Coconut Club na yun, parang mahal yung Coconut Club. mga yung ganito, $12 something. Kaya lang, kaya naman. Oo, pero actually, para sa food na nasi lemak, mahal yun. Mahal yan. Mahal yun. Kasi magkano lang ito. Mura lang na. Tapos, kaya na ang problema. So daw ni Aaron, sabi ni Aaron May, pupunta po ba si Ensa Rally? Ay, hindi po makapunta. May pasok po. May pasok daw po kasi hindi siya makakapunta. Oo, mga ate, ang paliwanag ko di ganito. Si Digong, sinabi niya, servant nyo lang ako, di ba? Kasi public servant siya public servant ng Pangulo, di ba? So, in short, tayo yung amo. Tayo yung boss ng Pangulo natin. O ngayon, sinabi sa atin, kumbaga, empleyado natin yun Empleyado natin yun. So, ang siste parang, sabi ng empleyado natin, wag mo nang sisantihin yung coworker ko. Di ba? Wag mo nang sisantihin yung office mate ko. Kaya lang alam mo na ina-appreciate siya ng office mate niya. Tapos ang gusto mo ngayon doon sa trabahador mong matino, wag pestehin ng trabahador mong sotel. Ngayon, sige, sinabi mo sa amin na wag i-fire. Kaya lang, at the end of the day, tayo pa rin ang boss. Tayo yung magde-decide kung sino yung mananatili at sino yung tatanggalin. So, Daddy D, ang sinasabi ko po sa inyo,
Na-appreciate po namin yung sinasabi ninyo na wag tanggalin si Lenny. Pero nagpasya na po kami na ayaw po namin na may sakit ng ulo. Kasi po, hindi lang naman, kahit hindi ikaw ang presidente at yun ang vice, gusto pa rin namin siya tanggalin. Gets mo? Kung ang nanalo man nun si Grace po, at ganyan ang ginagawa ni Lenny, tatanggalin ko rin si Lenny. Takinang yan. Hindi, kasi po, totoo sabihin na natin na matatapos si Duterte mga project niya, di ba? Pagkatapos ng 6 na taon, lahat niya magagawa niya. Kaya lang po kasi, lalo na sa atin na mga politically aware na mga tao, ayaw natin na ganitong klase yung usapan for the next 5 years. Bakla nakakasuya na. Gusto kong pag-usapan, build. Yung Millennium Development Goals, kung naaalagaan ba yung mga victim ng catastrophe, yung mga ganong mga mahalaga. Hindi yung siniraan na naman ba tayo ng Vice Presidente? May katangahang ginawa na naman ba si Lenny? O ano yung huli niyang suot? Ayoko na pag-usapan yan. Tama. Diba? Ayoko. Ano ba to? Bali, nasa Lemak. Sa Gilang, Singapore. Gusto dalhin sa yung pinunta nila president Tapos sarado na sila. Tsaka mahal doon. 11. Ano po? 11 to 3 p.m. lang sila. Para po itong karinderya. So, tanggalin na natin. Tanggalin na natin si Lenny. Anong Anong probability na hindi siya matatanggal? Meron. Ewan ko. Kasi, sabi nung iba, sundin daw natin yung rule of law. Ano ba nasa Constitution? Di ba may impeachment sa Constitution? Ano binalabag namin batas pagka pina-impeach si Robredo? Anong nilabag na batas? Wala, di ba? Dahil sumusunod tayo sa rule of law. Ang hindi po sumusunod sa rule of law, yung mga lumalabag sa batas. Di ba? Pag sumusunod ka sa batas, sumusunod ka sa kapangyarihan ng batas. Okay. So, susunod na tayo sa batas ngayon. The majesty of the law. Pero, proseso kasi yun kung gaano katagal. Mga ate, ang sasampa po natin ay impeachment complaint. Hindi po tayo nagsasampa ng impeachment conviction. Impeachment complaint lang yan. Proseso siya. Gaano katagal? Ang balita ko, ang gusto nila mabilisan lang. Tipong 1 month tapos. 1 month or maximum siguro 1.5. Para hindi masyadong ma-disrupt yung gobyerno natin. So, TP, cover mo ba yan everyday pag nagsimula na yung Oo. Sa'yo na lang kami makikibalita. Live tweet ko yun araw-araw. Pero feeling ko mga 2 months yan. No? Sino ba yung mag-decide yan? Ganito po yung sistema ng impeachment kung saaling matuloy yan. Kasi, kanina may nag-message sa akin bakla sa inbox ko. Ang sabi daw, bakit ko daw nilalait yung mga bongbong supporters? Nilalait mo ba? Hindi. Kasi masyado na insecure yung ibang mga bongbong supporters. Kasi daw ang feeling nila, pag na-impeach si Lenny at may in-appoint si Digong, may nominate si Digong from Congress, wala na yung drama ni Bongbong. Mali po iyon. Kasi ganito ang sistema niyan. Temporary lang, di ba? Napaliwanag ko nga yung sistema. So ito, may magsasampa ng impeachment complaint. Tapos ngayon, impeachment complaint na yun, pagboboto, titingnan kung makaka 100 votes sa lower house, sa House of Representatives. Out of how many? 295 ngayon yung mga congressman. So, kailangan ng 1/3. So, roughly, 295 divided by 3, 25 divided by 3, 8 times 3. Approximately 99 votes po ang kailangan. 98.33.
So, kailangan po ng 99 votes. So, kung magkaroon po yan ng 99 signatures ng mga congressman, automatic po yan itatransmit na sa Senate. Pag tinransmit yan sa Senate, Bulacan ba ilan na congressman? hindi ko alam. Pero ang mahalaga bakla, ang PDP laban na congressman, mahigit 100. Solid ba yun? Ewan ko. Pero ang punto, di ba? Dahil lang kailangan mo. Administration, 100 mahigit. Okay, so more or less medyo More or less sigurado na itatransmit yan. And then next. Next niyan, pag tinransmit na po sa Senate, hindi magta-trial. Tapos sa dulo magbobotohan. Ngayon po, assuming na hindi lalaya si Leila de Lima, may 23 senators. So, kailangan po nun 2/3 majority para ma-convict. So, roughly, kailangan po 16. Diba? Ngayon po, meron pong 16 meron pong 2 pang taga-LP na medyo tagilid. Yung parang 50-50 sila sa LP. Si Joel Villanueva, nakaaway ni De Lima, tsaka si Recto. So, ang system po, approximately 18 doon sa mga senators ay po pwede nating makumbinse na mag-vote ng convict. Approximately 18. 16 lang yung kailangan. So, kahit may dalawang magbago ng isip, kumbaga may leeway tayo, may paglalaroan tayo, hindi yung saktong-sakto. Alam mo yung tataya ka sa loto pero may sukli ka pa. Hindi yung 20 lang yung pera mo tapos pagtaya mo sa loto wala ka ng pamasahe pa uwi. Gets mo? Meron tayong wiggle room. Ngayon, pag bumoto sila na i-convict, detege na si Lenny, babay na sa Ay, okay, maikli lang po Huwag akong dramahan ni Lenny na tatanggal natin ang kanyang freedom of speech. Pag siya po ay tinanggalan ng vice presidency, nakapagsalita pa siya. 'Di ba? Nakapag-press con pa siya. Ang problema lang, hindi niya yung sasabihin sa ngalan ng taong bayan. Yun yung problema. Ang gusto natin tanggalin sa kanya, hindi yung kanyang freedom of speech. Kundi yung seal ng vice kundi yung part na sa ngalan ng bayan. 'Di ba? So anyway, natanggal na si Lenny. So magkakaroon ng vacancy sa vice presidency. Ang mangyayari nun after, magno-nominate si Digong ng someone from Senate or lower house. Temporarily? Hindi, magno-nominate siya talaga. Okay. Tapos, kung sino yung ni-nominate niya, lower house, separate. Sorry po, naputol ng konti. So, yung na-nominate niya, magbobotohan yung upper at lower house separately para i-confirm yung ni-nominate. So, halimbawa, i-nominate si Trillanes. Seryoso? Kunwari po, i-nominate si Trillanes. Boboto po yung upper house at saka lower house. Kailangan over 50% yung makuha niya. 50 plus 1. 50% plus 1 vote. So sa upper house, kailangan 13 votes. Sa lower house, kailangan approximately 150. Mga ganon. Alright, pag na-confirm na yun, na-confirm na yun, siya magiging siyang vice president. Okay? Sasabihin natin si Pantaleon Alvarez yun, kunwari. Hindi, wag na lang. Kuwari si si Trillanes, so may Vice President Trillanes tayo. Alam naman hindi mangyayari. Yun. Pero kunwari nga lang, makinig ka. Huwag si Trillanes, sa'yo ko lang Alright, si Vice President Pacquiao. Okay. Sige, pwede pa. Ngayon, yung electoral protest ni Bongbong, tuloy-tuloy pa rin. Kasi, ang ibang usapan yun eh. Ngayon, assume natin na yung tanong, yung site natin na ano ba yun? Yung chance na manalo si Bongbong. Kunwari, let's assume na nanalo si Bongbong doon sa electoral protest. Ang mangyayari po doon, it was as if Lenny was never vice president. Gets mo? Void siya from the start. From the start. Void yung vice presidency niya from the start because she was cheated. Yun yung assumption nga na nanalo si Bongbong. So, in short, at this moment in time, presumptive na vice president, parang we presume na the Lenny is the vice president kasi meron tayong presumption of regularity. So basically hanggat hindi na po prove na nandaya si Lenny, siya talaga yung vice president. Pero pag na-prove na nandaya siya, she was never vice president and it was Bongbong all along. In short, nandaya nga, gaga ka ba? Tapos, kahit saan siya pumunta eh. Sala nga sa init, sala sa lamig si Lenny. Eto na.
So, ibig sabihin po, no, pag nanalo si Bongbong sa electoral protest, kung sino man yung naging bagong upo na Vice President, si Vice President Pacquiao, kailangan po niya bumaba at aangat si Bongbong. Gets? So, magiging Vice President pa rin po si Bongbong. Yo. Ang gulo mo daw, puta ka. Hindi naman kasi yung ganyan katalino kagaya ni TP. Alright. Thank you for explaining. So yung mga praning dyan na mga praning dyan na Marcos Royalist, wala pong kinalaman yung BBM protest case dito. Okay, that's good. Ay, kawawa naman kasi parang ano man ang desisyon. Anong best? Kung ikaw si Lenny. Kung ikaw si Lenny. Kunyari lang ikaw si Lenny. Sa ngayon, mga nangyayari ngayon, anong gagawin mo? Yung Kunwari daw ako si Lenny. Parang lang yung dignity mo, yung face mo. Kunwari ako si Lenny. Given yung lahat na nangyayari nga, ano gagawin ko? Join ako ng PDP laban. Oo nga. If you cannot fight them, join. Para masalba niya yung buhay niya, yung reputasyon niya. Kasi dignity. Hindi, alam mo magagawa niya? Ilaglag niya yung Liberal Party. Ikwento niya lahat ng kagaguhan nilang ginawa. Alam mo kung hindi ka magagawin. Alam mo kung hindi niya gagawin yun. Pero yun na lang ang magagawa niya para masalba niya yung pangalan niya. Sirang-sira na ngayon eh. Bakla. 14 million na bumoto kay Lenny. 14 million din yung bumoto kay Bongbong. Bakit puro angry face? Hindi ba po pwede 50-50 man lang? Yung sa sa Facebook live niya, kahit 50% angry, 50% heart. Napansin ko nga. Eh, ang pinag-uusapan, Wala bakla. kasing extension, hindi enough. Bakla, may tumingin sa kanya. Ko? Tumingin sa'yo, gumanon eh. Gumanon, nagkakadagano parang. Sa'yo kaya nakatuwid. Baklo. Anyway, so ito yung eksena. Makinig ka. Ito nakakita ka lang ng lalaki eh. Oy, hindi away mo. Hindi, ganire. So, ano ba sinasabi ko? So, sabi ko, kung 50% yung angry, 50% man lang nun, love. Diba? Kaloka. Wala kasing FB account yung Picos. Walang Facebook account yung Picos machine. Wala daw Facebook account yung Picos machine. So, ayun. Pataga po ako ng 3 question. Huwag niyo tanongin masang kayo. Aalis na rin kami dito, kaya bigyan niyo ako ng mga may kwentong tanong. Huwag niyo tanongin kung nasaan ako. Do you have the numbers in place para impeach daw si Lenny? Mga ate, hindi kayo nakikinig Ang haba na explanation. Uulitin. Okay, lower house. Rewind na mamaya. I-replay. Lower house, automatic, meron ng 100. more or less. Depende talaga. Hindi natin alam eh. Hindi, bakit? Pero there's a pretty good chance. Bakla, hayaan mo ako magtapos ng... May idea kasi. Dadating tayo dyan. Interrupt mo ako pag nasagot ko na sila. So, yung majority party, PDP laban, mahigit 100 na yung members sila sa lower house. 99 lang yung kailangan. So, generally, madali lang yon. Ang talagang labanan po sa Senado. Kasi kailangan ng 16 votes. Pero yung mga potential na magko-convict, 18. So, may wiggle room pa. So, may pretty good chance po. Kaya nga tumiklop si Lenny. Kasi si Lenny, hindi naman siya makakuha ng conviction sa taas eh. Sa upper house. Sa Senado. Kasi NPC block pa lang, yung block ni Grace po. Hindi magko-convict yun eh. Pro-digong yun eh. Sino bet mong i-nominate for VP ni Tatay? Wala po akong pakialam. Kasi VP lang yun eh. Wala naman talagang ginagawa yun eh. Ang problema lang, itong si Lenny, wala nang silbi. Naninira pa. Gets? So kahit sino lang po. Huwag lang si Trillanes at si De Lima, okay na ako. Huwag lang rin si Teddy Bagila at putangin na ngayon. Yung yung nakabahag lagi, yung kupal lang na Ano niya yun Hindi ko sinabing kupal ang pagbabahag. Ancestral. Oo, sinabi ko bang masama yung nakabahag lagi? Sabi ko po.
hindi yun mutually exclusive. Okay, lilinawin ko lang bago mag-bleeding hearts na naman yung... Walang problema pinakabahag lagi dahil national costume yun ng mga Igorot, Ifugao. Pero, hindi po kung miyembro ka ng ethnic minority, may karapatan ka na maging kupal. So, Teddy Bagilat, marami po akong kaibigan na Igorot na I love them. Ang pogi kaya ni Marquishelo. At saka ni At saka si Asek, Boy. Ay, si Carrot Man. O, di ba ang pogi din ni Carrot Man? Carrot Man, yun yung may dalang carrot, yung may bone structure. Yung model na ngayon. Oo. So, yun, mahal ko po sila. Si Marquishelo, si Carrot Man, si Assistant Secretary Ana Marie Banaag ng PCOO. Maganda yun, di ba? Ay, oo. Si Banaag. Talino yun, smart. Oo. Pero ikaw, Bagilat, kupal ka. Yun lang po. Sabi, bakit daw kahit si Bolet? Baka meron nakikiliti. Alright? Last 2 questions. Kung may mag-abstain na senator, meron pa bang numbers to impeach? Pwede mo pong mag-abstain ng 2. May 16 pa na matitira. So, 2 po pwedeng bumitaw. Kasi 18 naman eh. Alright? O, last question po. O, diba? Mga kapatid, Igorot yan. Abay, kagwapo. Kagwapo, diba? Ayan o, si Carrot Man yan o, gwapo-gwapo. Sira nga lang yung ngipin. Pero gwapo. Bakit? Bakla sira yung ngipin niya eh. Pero at least mga ate, yung ngipin naaayos yun, yung mukha hindi. MG, ito na ba siya ngayon? Nasa na? Gumapo? Okay, last question. Ano mangyayari kung lusot sa Congress pero hindi sa Senado? O, the Vice President pa rin si Lenny. Ay! Before and after. Makakaloka naman. Ito si Carrot Man daw po before and after. Ayan o. Di maka-focus yung camera eh. Okay. Sabi ni Duterte, wag na ito pakialaman si Lugaw. May sagot na po ako dyan, i-rewind yun na lang mamaya. So again, ako po si Thinking Pinoy. Bakit daw ang liwanag dito? Kasi po, mas malapit ang Singapore sa equator. Kaya mas late itong dumidilim. So again, ako po si Thinking Pinoy. Ang Labanderang excited na po sa rally sa April 2, 4 p.m. sa Luneta. Hashtag palit bise, suporta sa presidente. Magkita-kita po tayo ngayon, noon. Nakakaloka. At ito po si Carrot Man habang nakabahag. Nakakaloka siya. No? Ayan po si Carrot Man habang nakabahag. Hindi ko kinakaya. So ako po si Tinging Pinoy, ang labandera nakatingin kay Carrot Man. Signing out. Nakakaloka naman si Carrot Man. In fairness, batak siya ha. Hello, good morning. Good morning, sunshine, mga Maharlikans. Magandang umaga po sa inyong lahat. Again, mula Luzon, Visayas, Mindanao, at Sabah. Mabuhay kayo. Actually, ano lang po ito. Follow up lang ito sa video ko kagabi sa YouTube. Dahil yung iba hindi nakanood. Tingnan natin. May viewers ba tayo, Maharlikans? Magandang ang gising ko ngayon. At okay, ayun. Sabi ko nga, ang malansang isda o ang bobong isda ay nahuhuli. Okay, kulang ko ngayon sa sariling bunganga. Dahil sa hindi po nakapanood ng video kagabi, again, si Robredo ay nag-imbita na naman po ng kanyang kakaperaso na mga supporters. Sabi po niya uli doon sa mga audience na yon, sa office niya, na kukunti man tayo noon at ngayon ay sama-sama tayo na nagbibigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa bawat isa. So again, mga Harlikans, ang gusto ko po sa inyo dito, ipaalala na lumabas mismo sa bibig o sa bunganga ng sinungaling na peke na hindi naman talaga nanalo na Vice President coming from her
mouth na wala talaga siyang supporters. Okay, kasi ganito po yan eh. Ang tao pong nagsisinungaling, ano yan, mahuhuli at mahuhuli mo. Kaya nga po sa mga nanonood ng CI or forensic files, kung mapapansin po ninyo na ang mga testigo o ang mga nasasakdal doon, mga nakakulong doon pala, ay paulit-ulit na ini-interrogate. Kasi po, kung magsasabi ka ng totoo, kahit na 1,000,000 katanungin, ang statement mo ay magiging ganun pa rin. Kasi yun ay naranasan mo, na witness mo mismo, na experience mo, kung ano man yung, let's say crime. 'Di ba? Kung talaga na witness mo yung isang crime, 'di ba? Kahit na pabalik na rin ka, kahit na lasingin ka kinabukasan, yun pa rin po ang sasabihin mo. Kaso nga sa kabobohan at sa kasinungalingan ni Robredo ay hindi niya po nakokontrol, okay, ang kanyang utak kung anong sasabihin. Kaya nga kahapon sinabi niya, ulitin natin sa mga supporters na nagsimula tayong kukonti tayo noon, hanggang ngayon kukonti pa rin tayo, maging inspirasyon sa isa't isa. Ito po ay malinaw na pag-admit na wala naman talaga siyang supporters, na yung 14 million votes na nag-gather po niya ay ninakaw po sa inyo. Okay, sa bawat OFW na nagpakapagod na pumila para bumoto, sa bawat Pilipino na naulanan, na initan para yun na nga lang ang pinakakayamanan ng bawat Pilipino, to voice out, 'di ba? Para marinig ang iyong boses through your vote. Yung single vote na yun, bawat Pilipino, para maipahayag mo, ninakaw pa ng putang inang babaeng ito. But anyway, totoo na siya ay sinungaling. Dahil, okay, kahit sa korte, 'di ba? Kahit i-cross-contamination nyo yan, actually hindi po ako nagkamali, sinadya ko yun. Kahit i-cross-examination, kahit kaya ko po sinasabing cross-contamination, dahil ang utak ni Robredo at ng Liberal Party ay na-contaminate na cross-contaminate na. Okay? Ibig sabihin na badumi na. Kaya pag kin-cross-examination sila, okay? Pag pinaulit-ulit yung tanong, yung contaminated brain ni Lenny, mali-mali. Okay? Tatanga-tanga, di ba? Hindi niya siguro naisip, nagsisisi naman yun, di ba? Kabobohan. At saka again, yung mga sinasabi po niya doon, na yung mga bisita niya, mga invited guest nga, paulit-ulit po ako na inimbita nila yon. Dahil hindi naman nagkusa yun, at saka mga grupo yun ng mga dilaw din, di ba? Yung mga akbayan, mga magbubukid, basta kung ano mga kapestihang grupo na yon. Doon nyo po makikita na wala talaga siyang supporters. Kasi, although alam naman natin, di ba? Tignan nyo tayo na mga Pilipino, saang sulok man sa mundo, di ba? Gumagastos tayo ng sarili nating oras, pera, nagpapatlak tayo para mapakinggan ang suporta natin sa ating bayan. Pero itong contaminated brain ng bobong si Robredo, okay, wala nang ginawa kundi magsira ng ating bayan. Kaya sinasabi niya wala daw po siyang ambisyon na maging presidente. Diyos ko naman, huwag mong gagawing tanga, Leni Robredo, ang bayan, dahil ikaw ang lumalabas na pinakabobong abogado na nakilala ko sa buong mundo at buong buhay ko. Marami ako nakakausap na abogado, hindi naman sikat, okay, na matatalino, okay, na may utak, hindi katulad mo, contaminated ang brain mo. Kaya pag na-interview ka, iba na naman ang sabihin mo, sa kabila, iba na naman, kasi nga, sinungaling ka. 'Di ba? Kaya po sana talagang ibilisan na ng korte ang pag-recount, okay, sa kaso ni BBM laban sa kanya. Dahil totoo naman, kitang-kita na maliwanag sa sikat ng araw na yun nga, na sila ay nanloloko. Tapos, sa tulong ng tahol again ng Trillanes na ito, na sana nga bumalik sa kulungan, dahil sabi nga ni Atty. Panelo, pwedeng may lacking doon sa pagpapapardon sa kanya ni Noynoy Abnoy. Kaya nga po si Trillanes naman ngayon ay kahul ng kahul dahil malaki ang utang na loob niya kay Noynoy Abnoy dahil sa pagpapalaya sa kanya. And I hope bumalik po siya sa kulungan dahil doon po siya nababagay, dahil si Trillanes ay isang duwag na walang bayag.
Okay? Duwag na walang bayag na dakdak ng dakdak na parang bakla. I'm sorry po sa mga kaibigan kong bading. 'Di ba? At least tayo mga baklang babae, baklang totoong bading, masaya tayo, hindi tayo naninira ng bayan. Hindi katulad nitong nagpapanggap na lalaki pero bakla. Alam mo 'yon? But anyway, nagtatago pa rin. Okay? Duwag. So, ano bang sasabihin ko pa? Ayun, si De Lima. Di ba? Laging sinasabi nila sa international community, tulong-tulong ang mga bobong dilaw, mga naturing ng lawyer. Di ba? Ang bobobo na si De Lima daw, paulit-ulit na political prisoner. Oh my God. Napatunayan na nga sa korte ang kanyang, dating Secretary of Justice, pero siya ang promotor, protektor sa droga, nagpalaganap sa droga. Ito po ay kailangan nating araw-arawin ang kabobohan nila. Dahil araw-araw kasi nanganganak ang kabobohan nila. Kaya po kailangan nating gisingin ang buong bayan at alam ko naman gising na kayo. Kaya lang, kailangan nating i-atake ang kanilang mga kasinungalingan. Kasi kung titigil po tayo sa pag-aatake sa kanila, magpifiesta ang kanilang mga kabobohan at baka makahawa ng ibang mga kababayan natin. So, kawawa naman. Ayun. Tingnan ko kung may mga sinasabi kayong bonggang-bongga. Ano pa ba? So far yun lang. Again, si Leni Robredo kahapon dyan sa Pilipinas, nahuli na naman po sa kanyang kabobohan. Kaya tayo ay sulong-sulong. Sa lahat po pala ng mga dito sa Southern California, San Diego, basta lahat dito, sasabayan natin, okay, kusang voluntaryo natin na sasabayan ang panawagan nila Jimmy Bondoc, Butch Rivera, Mocha Uson, lahat ng mga nakikipaglaban sa katotohanan. Sasabayan po namin sa April 1st or April 1 dito sa Los Angeles. I-announce ko po yan kasi nagpapagawa pa ako nung parang poster kasi hindi nga ako marunong sa computer. So, ipopost ko po yan. Kahit simpleng poster lang kung anong eksaktong oras at saan tayo. And definitely, meron pong may magpe-perform na bonggang-bongga. So anyway, mga Harlicans, tuloy ang laban at ulit, ang tunay po na hikipaglaban, galing sa puso at walang script na hawak-hawak. Ito ay pawang katotohanan lamang. Dahil ang katotohanan po ay lumalabas spontaneously. Hindi po galing sa sulat ng LP o ng mga kultong dilawan. Kitang-kita naman po natin yan. Mabuhay kayong lahat at laban para sa ating bayan. Mabuhay po.